Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nanindigan ang coach ng Panathinaikos na siyang nagkampiyon sa EuroLeague 2 years ago na ang NBA champions ay hindi dapat tinatawag na world champion dahil National Basketball Association nga daw ang ibig sabihin ng NBA at hindi International Basketball Association. Hindi nga ibig sabihin na may international players nga daw sa NBA ay world champions na ito dahil ganun din naman daw ang EuroLeague. Paano nga daw magiging world champion sila kung hindi naman nila nakalaban ang mga kampiyon sa iba't ibang sulok ng mundo, mapa Australia, Asia o Europe man yan? Kung nais nga daw ng NBA champions sa matawag bilang world champions ay dapat natalunin sila nito. Pahayag din ng EuroLeague champion coach ay sa palagay niya nga daw ay kayang talunin ng ilang EuroLeague teams ang mga NBA teams. Pahayag niya din ay sa preseason nga daw madalas talunin ng EuroLeague teams ang NBA teams. Ang NBA basketball nga daw ngayon ay nagmumukhang show na ito, habang sa EuroLeague ay tila ba ang bawat game ay final and very high competition ito. Kahit nga daw mga taga-Estados Unidos ay sumusubaybay na ngayon sa EuroLeague. Well, may punto naman siya in a sense na kung sa FIBA nga magkampiyon ng Team USA ay pwede itong tawaging world champions dahil nakalaban nilang iba't ibang bansa. Subalit kung tatawagin ng NBA na world champions ang kanilang mga champion ay dapat po pwede din na tawagin ng EuroLeague ang kanilang mga kampiyon bilang world champions sa dahilan na tulad ng NBA ay halo-halong lahi din naman ang kanilang mga kampiyon. Maganda nga sana kung may basketball version ng UCL o United Champions League sa football kung saan nagkakaharap ang mga kampiyon sa iba't ibang liga upang makita talaga kung sino ang tunay na world champion. Sa usapin nga ng NBA champion versus EuroLeague champion ay obviously yamado nga dyan ng NBA champions dahil sa mas angat nga ang talent level nila. Ganun pa man ay hindi nga imposible na manalong EuroLeague champions dito, lalo na kung may knockout system ito o best of 3 series lamang. At malaking bagay din nga kung anong rules ba ang gagamitin. FIBA rules ba na walang defensive 3 seconds, may 5 fouls lamang, mas masikip ang court, iba din ang bola, mas pisikal at iba pa. Bukod sa players ay malaking bagay din nga dito ang coaches. Ang PBA nga ay parang NBA na sanay sa series, habang ang EuroLeague system naman ay sanay nga sa short series o knockout games ala FIBA. At ayon kay Coach Tim Cone ay malaking adjustment ito para sa mga PBA coaches tuwing FIBA dahil instead nga daw na pwede kang gumawa ng mga adjustment the next day o sa film session, sa mga knockout games nga daw ay dapat bawat timeout, end of quarter, halftime o mga breaks ay dapat makagawa ka na kaagad ng adjustment, lalo na't napakabilis nga ng mga FIBA games dahil 10 minutes lamang ito per quarter at running time pa. So posibleng ilan nga ito sa mga bagay na kailangan gawan ng adjustment ng NBA coaches kung magkaroon man ng NBA champion versus EuroLeague champion na game. The last 2 times na nagkita mga kaibigan ang kampiyon ng EuroLeague at ng NBA sa preseason ay tinalo nga ng FC Barcelona ang Dallas Mavericks noong 2012 sa score na 99-85 at nangyari din ito noong 2010 nang ang Lakers si Kobe Bryant ay tinalo din ng FC Barcelona nila Juan Carlos Navarro sa score na 92-88. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?